Bago tayo malayo sa ating topic ha, usapang love life muna tayo. Total, doon na papunta ang usapan. Pero nakilala mo ba si husband, si Curly, nang maaga sa buhay mo? Like, bumalik ka at 15 sa Pilipinas. Opo. Kailan mo siya nakilala? Nung nasa college kami, transfer ako from La Consolacion College, Manila. Nag-aral ako dito sa, malapit na lang sa Pasig. Para hindi mahirap yung biyahe kasi wala naman FX noon, jeep lang eh. Oo. So, nag-aral po ako sa school, classmate ko siya. Ah, classmate. Yes, Okay. opo. So, pero bago yon, yung pagbabalik nyo naman, hindi ka nahirapan? As a teenager going to college, hindi ka nahirapan? Nung teenager, dito ko naramdaman yung self-confidence ko kasi nasa loob ako ng parang kasama ko puro Filipino na. So, tsaka ang babait na mga classmates ko, parang ina-assist ako. Kaya parang doon ko na maging friendly. Kasi una, iyakin ako eh. Dito ko naramdaman yung welcoming. Nagkaroon ako ng self-confidence. Pero marunong ka naman managalog? No, yun yung nahirapan kami nung umpisa. Although nakausap kami ng mami at daddy ko ng Tagalog, naintindihan namin. Yung magsalita, doon kami hirap. So, kumusta naman ang English accent natin? Ngayon? Oo. I still have the British accent. Sampulan mo naman kami. Sampulan naman kami para marinig namin. Actually, I still talk to my sister with using our British accent. So we converse in English. I even converse with my kids in my accent, and they understand both the British accent as well as the American English accent. Ay, palakpakan! Sabi ng teacher, very good. Yes, very good. Diba? Yes. Ito daw ang kanyang naging style sa kanyang sa kanyang klase. Pag hindi na niya alam ang isasagot niya, mag-English accent na lang siya, very good siya. Tama Yes, tama. Oo, Pag diba? nagre-report ako at hindi ko masyado naintindihan yung i-report ko, i-British accent ko, tapos sasabihin ng professor ko, "Oy, very good." Di nakapalusot ako. Pasado. Yes. Ayun. Opo. So, okay naman. Parang okay yung naging pagbabalik niyo sa Pilipinas. At Opo. nakilala na nga si Curly. Ano totoong pangalan ni Curly? Pacifico Discaya, the second. Pacifico. Okay. Ano bang kulot sa kanya? Yung buhok ba niya kulot? Actually, he has a twin brother na nag-pass away noong 2006. Inside the subdivision, parang nabaril siya kasi parang may political sa loob ng subdivision noong time na yon. Wow. So, yun, si Butch, pareho kasi silang Pacifico Discaya. Yung brother niya, yung namatay, yung kambal niya is the first, siya yung the second. Tatay niya yung kambal. senior. Yes, identical twins. Wow. Hindi mo na nakilala yon? Nakilala ko yun. Nakilala. Opo. Bakit ang aga? Ano yung nagtanan ba kayo? Hindi naman po. Parang bago ako, kasi nung pagka-graduate ko, sabi ng mami ko, kailangan matuto ka kung paano mabuhay mag-isa. Kailangan nyo malaman kung ano yung wala, paano magbayad ng mga bills nyo. Pinauwi ako ng UK uli. Nandun yung sister ko na after graduating college. So, nagtrabaho ako doon. Pero pabalik-balik ako kasi ang hirap ng buhay talaga doon. Nag-triple job ako. Wala lang, hindi naman ako nagpapadala sa Pilipinas. Pero yun nga, para mabuhay kami ng sister ko, kaming dalawa, nag-work kami. Nung umuwi na ako dito, parang nagstay ako nung 2002. Nag-work ako sa recruitment firm dito for 2 years. And then, I got pregnant dun sa panganay namin. And nung time na yon, parang hindi pa ready yung asawa ko na magkaroon ng family. Paano yun? Ang naisip ko, balik ako ng London para buhayin yung anak ko doon. Parang naka-mindset ako na magiging single mother ako doon. Okay. At pumunta ka nga ng London. Ng London. Oo, kasi free yung panganganak. So may benefits pa yung anak ko. So umuwi ako ng UK para manganak sa panganay namin. Paano yun? Yung magulang mo nandito? Nandito. Hindi nila alam na buntis ako nung umalis ako. So, dami mong secret Yes. Nung 7 months pregnant ako, hindi na maitago. Nagsabi na ako sa tita ko na buntis ako, tsaka tumawag ako sa magulang ko na buntis ako. Okay. Tapos araw-araw tumatawag pa rin ako sa asawa ko. Tapos nung nanganak ako, hindi na ako tumawag sa kanya kasi parang feeling ko may baby na ako, kompleto na ako, may mommy na ako. Hindi na ako tumawag sa kanya. So, nanganak ka na doon, mag-isa ka. Opo. Nakakatakot. Opo. At mas nakakatakot pa ang nangyari sa baby mo. Opo. Sige, ikwento mo. So, nung nanganak ako kay Gerard, nung time na yon, nung nilabas siya, I gave birth normally. Nakaano siya na meconium. So, hindi siya humihinga. So, tinatanong ko yung mga doctors, okay ba yung anak ko, okay ba yung anak ko? Tapos naka-stare lang sila sa akin blankly. Tapos naiiyak na ako kasi walang sound from the baby. Kasi di ba usually nakikita mo paglabas ng baby, iiyak na. Tapos tinakbo nung sa pedya. Tapos may konting, gumanon lang siya. Tapos sabi ko, ay salamat, huminga na siya. Wow. Nakakatakot yun bilang nanay. Yes. Oo. Nakatulong ba yun? I mean, nakadagdag yun sa pressure sa'yo para bumalik ka ng Pilipinas? Kasi yun yung time na nung nanganganak ako, nag-iisa lang ako. Doon ko na yung sa mami ko, na alala ko mami ko. Bakit ka naiiyak when talking about that? Nakita ko kung gaano maging mahirap maging isang ina na nag-iisa ka. Tapos, ang una mong iisipin yung mami mo habang nanganganak ka kasi alam mo yung nanay mo, siya lang yung kasangga mo sa buhay. So talagang, naalala ko mami ko talaga.
Nung time na nanganganak ako. Kasi alam ko siya yung magsasabi sa akin, anak, okay ka lang, kaya mo. Kaya lang nasa Pilipinas siya. Wala. Oo, no? Well, yun ang mga bunga ng mga desisyon natin. Pero maganda rin yung nangyari sa'yo kasi talagang action-packed ang buhay mo. Dadaan ka talaga doon bago matutunan yung parang leksyon ng buhay, ano? Oo. Ganun yata talaga. Ang nanay mo ba, kumusta na? My mom is with me. She lives with me, no? Parang kasi nung time na yun, doon ko na, nung nanganak ako sa anak ko, kasi nung time ng dalaga ako, hindi kami magkasundo ng mami ko, palagi kami nag-aaway. Kaya yun yung, nung nanganak ako, doon ko na kung gaano ka-importante at mahalaga na ang nanay mo talaga kasama mo, kasangga mo sa buhay. Hindi ka gustong ipahamak ng nanay mo. Although kasi di ba yun yung time na pag 18 ka, rebelde ka. So doon ko na kung gaano kahalaga ang mami ko sa akin. And ngayon, nasa akin ang nanay ko, mami ko. Ako nag-aalaga sa kanya. 75 na siya, pero nakakalakad siya. Okay siya. Oo. And every day, pag gising namin sa umaga, nagkukwentuhan kami. Parang siya na yung best friend ko. Ayun. So maganda naman. Dahil lang siguro yung mag-isa ka. Oo, mag-isa ka. Naalala mo yung pagiging isa mo, yung nanay mo malayo. Ayun, kaya naman pala. Kaya lang, naisip ko kailangan ko umuwi, magpahinga. Kasi parang I was on the brink of postpartum. Parang nadidepress ako na nag-iisa ako doon. So umuwi ako dito, dala ko yung baby ko, 3 weeks old. Inuwi ko siya dito. Na hindi ko sinasabi sa asawa ko na nandito kami. So 2 linggo na kami nandito. Siguro naramdaman niya or may common friend kami na nagsabi sa kanya, nandito yung anak mo tsaka si Sarah. Nag-contact siya sa bahay namin, tinawagan niya. Ang lola ko naman kasi parang konsentidor din. Oo, nandito sa Pilipinas, nandito yung si Sarah. Noong time na yun, na nakita na niya anak niya, parang hindi na rin kami niya tinigilan ng pagbibisita araw-araw sa bahay. Kasi plano ko, 6 weeks lang ako dito and then babalik kami doon. Sabay na namanhikan na siya sa parents ko na gusto niya daw akong pakasalan para magbuo kami ng family. Ayun, nakuha din nung makita ang bata. Hindi kaya yung asawa mo, si Curly, medyo nangingimi dahil sabi mo nga, mahirap pa daw sila sa daga dati. Yes po. Si Curly. Opo. No? Pag sinabi mo mahirap pa sa daga, anong ibig mong sabihin? Ano ang buhay niya dati? Nung nakilala ko siya, aral siya ng, parang scholar siya ng church. Time na yun, nung kinukwento niya yung past niya, broken family kasi sila ng mom at dad niya. Tapos 9 sila magkakapatid. Wow. Yung isang sister niya, yung bago sila ng twins, parang naibigay ng mami niya dun sa isang kamag-anak. So nasa US yung kapatid niya yun na hindi na nila nakilala. So yung 8 sila, parang hiwalay-hiwalay sila. Tapos siya lumaki sa Bicol, kasama yung twin brother niya at ibang kapatid. Okay. Nakatira sila sa bukid. Tapos dinala niya ako dun sa kung saan siya lumaki. So nung nakita ko yung area, talagang sabi ko, paano kayo nagkasya dito? Isang kubo lang talaga siya. Walang CR. Totoo, walang CR. So bumababa pa, saan kayo nagsi-CR dito? Bababa pa sila dun sa baba, sa may ilog. So parang sabi ko, grabe. Ang layo, parang bago kami nakarating doon from the bayan, tumawid pa kami ng ilang ilog, umakyat pa kami ng bundok. Totoo. Parang hike talaga to get to kung saan yung nakatira yung daddy niya. Tapos nagkahiwa-hiwalay pa silang magkakapatid. Mami niya sa Manila, tapos ang father niya nasa Bicol. So hindi na ba nagka-reunion yung magkakapatid? Hindi ko lang alam nung pero nagkita-kita sila nung mag-asawa na kami. Parang tinawag ko lahat ng kapatid, except for the one dun sa US. Hindi na nila talaga na tawagan yun. Hindi na nila. Wala so talaga nahiwalay na ang buhay ng panganay. Opo. That's also a tragedy, sayang na hindi nila nakilala. May pag-asa pa naman, yes, di ba? Pwede pa mangyari. Opo. Pero ang maganda, yung 8 ay nagkasama-sama na rin ulit. Nagkita-kita. Yung ibang kapatid niya nasa Floodway lang. So, nagkikita naman talaga sila. Yung isang kapatid niya nasa Novaliches, yun, nag-pass away na rin yung sister niya doon. So, oo. Mahirap nga ang buhay pag walang CR. Wala. I think yun talaga ang Tsaka tubig. Tsaka walang tubig. Oo. Wow. Pero nagustuhan mo pa rin siya, ha? Bakit mo siya nagustuhan? Nung time na yun, una ko siya nakita, parang hindi ko siya feel kasi parang makulit. Ako yung pala-aral. Siya makulit. Hindi, sabi ko, parang hindi kami magkakasundo nito. Tapos parang iba na yung pakiramdam ko nung everyday magkasama kami. Tapos pumupunta siya sa bahay, nanliligaw. So yun, na-develop ako sa kanya. At ngayon ay 4 na ang mga anak. Anong mga edad? So yung eldest ko si Gerard, na siya 22. Yung sumunod si Matthew, 20. Yung isa si TJ,
kaka 17 lang niya. And then yung youngest ko, si Isabel, 14. 3 boys, 1 girl. Opo. Ay, di masaya naman. O, kompleto na ang pamilya. Pero Opo. ito lang, medyo kakaiba ang sitwasyon din ng iyong mga anak. Normal naman sila. Opo. I mean, normal. They go to a normal school. Opo, regular school. Regular school. Pero may mga sintomas na nakita si Sarah at si Curly. At nalaman na lahat ng 4 mong anak ay may ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Opo. Sabihin, anong ibig sabihin nun? Hyper sila. Hyper. Oo, malikot. They cannot, yung attention span nila, sobrang short. So, nung kay Gerard, siya yung una napansin ko na ang likot, hindi siya mapigil sa isang upuan. Kailangan niya umikot. So, pina-check namin sa developmental pedya. Kahit nanonood ng TV? Oo, okay, malikot siya. Talagang ikot na siya ng ikot. Oo. So, pina-check namin siya sa developmental pedya. Doon namin nalaman na may ADHD siya. Nung time na yon, kailangan mag-therapy siya, yung occupational therapy and speech therapy. Hindi na siya nag-speech, sorry, occupational therapy lang siya. To teach him to calm down. Kasi ang way of calming him down nung time na yun, yung sa tingin ko nung time na yun, nung hindi ko pa siya pinapacheck, yung gadgets. Yung pala mas lalo siya na-aggravate kasi nanggigigil siya, kailangan niya talagang kumilos. Nung may mga ways na para magkalma siya. And hindi ko din sila tinreat as if special sila. Kasi normal kids lang naman sila na if tinreat mo silang special, they will come to a point na hindi na nila malaman kung ano yung tama at mali. Kasi tinitreat mo silang special. Parang you're making excuses sa ano ba, may ginawang masama, ay hindi, hayaan mo lang siya kasi special siya. Ako hindi. I tell them off or papagalitan ko or pagsasabihan ko. Na parang normal na bata? Normal na bata, oo. Kasi pag hindi mo ginanon, hindi na nila alam kung ano yung tama at mali. Oo, Okay. so yun yung way of disciplining them noong time na yun. Yung sumunod, binabantayan ko na baka may same symptoms din. Which is, yung kay Gerald kasi is, may yung sensory problem. Yung kanya play. Pero yung pala nakakasakit na siya ng bata. Natulak niya. Oo, so umabot din sa point na, syempre yung time na yun, ang ADHD, bago lang sa hindi katulad ngayon, accepted na siya. May umabot sa time na I put him in a regular school na pinipetition siya ng magulang para tanggalin sa... Totoo? Oo. Oh, so nagwagi ba yun? Hindi naman. Ako na nag-decide to move him to a different school na kayang i-handle yung kids na may hyperactivity. But normal school, just Regular the same? school din, within Pasig. Tsaka kasi noong time yun, hindi ko naman ma-afford na padala sa magagandang school na kayang Specialized. i-manage, yes. So ngayon, lahat ng 4 meron? Meron. Different degrees? Yung second child ko, parang may academic delay lang siya. So, yung pangatlo at saka pang-4, okay na sila. Discharge na sila. Pero may interventions pa rin kami for English tsaka academic intervention for English and math. So pwede pa lang kung ikaw ay may ganong sintomas, yung mga anak mo, may iba nga, 30 years old na, tsaka lang sila nagpatingin Na-diagnose, at yes. na-diagnose na kaya pala ako ganito. May ADHD ako. So pwede pa lang ma-reverse. Pwedeng maging normal. If pag-continuous yung therapies and interventions nila. Kasi umabot din sa point na bibigyan sila ng medication, which is parang hindi ako ayoko ng medication kasi baka ibang organs naman nila sa katawan nila, yun na magka-diferensya. So, intervention talaga ang pinili ko para sa mga bata. Ngayon, yung eldest ko si Gerard, the 22 years old, third year student siya sa Mapua for civil engineering. Ayun. So, Yun yung worry mo bilang parent na they can't cope. So ngayon medyo yung struggle before nung maliliit sila up to now, parang napagdaanan ko pala yun na lahat sila dinadala ko sa therapy sessions para lang maging okay. Oo. Itong si Sarah, no, napaka-action pack ng buhay. Pero sanay ka sa bakbakan. Yes po. Sanay siya sa bakbakan. Kaya pinasok na rin niya ang politika. Ganon din yun eh. Yun ang pag-usapan natin. Kasi ang dami, pumunta kami dyan, ang dami nakapila. Yung pala, hihingi ng tulong. Opo. Parang kapwa ko mahal ko itong kanyang building dito po sa Pasig. Yan ngayon ang aalamin natin. Anong klaseng boxing naman itong nangyayari ngayon sa gustong pasuking universe ni Sarah Diskaya? Nung una ko siya makita, parang may kakaibang naramdaman na ako sa kanya. Kaya lang syempre, para sa akin, parang tingin ko ay hindi ako karapat dapat sa kanya kasi alam ko meron sila at ako naman ay talagang walang-wala din at salat sa buhay ng mga time na yon. At tingin ko, yung aming karanasan sa pag-construction ng iba't ibang klase ng mga hospital, iba't ibang klase ng school, iba't ibang klase ng mga housing, tulay, flood control, at ganoon din yung karanasan namin na kami ay dating naging wala. Kung ano ang tagumpay na aming tinatamasa ngayon at ano ang kaalaman at skills na binigay niya sa amin, plus yung aming damdamin na kung ano ang nararamdaman ng isang taong wala. Mas madali naming maunawaan sila at matupad kung ano man ang kailangan nila.